not as tough as Mega love shoutout po mga Coils Lovers to Wells TV Mix Vlog. Back to Manila na po kami, kaya maaga po kami umuwi dahil nga po matraffic kasi bultuhan po talaga ang pasahero dito sa PTEX, kaya minabuti namin maaga kaming umalis. Ayan, nandito na po kami sa bus. Dito po sa, as usual naman, dito sa kahabaan po talaga ng Cavite Tex Road. Ito makikita natin yung dagat dito po. Dahil ito po talaga ang dinadaanan po namin pag kami po ay talaga uuwi ng Naik Cavite. Dito po talaga yung daan. Pasalamat kasi kami ngayon dahil 9 o'clock po kami umalis dun sa aming tahanan sa Pasinaya. Wala pang gaanong traffic talaga. Kumbaga ano pa yung mga bus natin ngayon, medyo maluwag pa rin yung mga daanan natin kasi although may mga pasahero na talaga din, maaga din umuwi talaga dahil nga po siguro kasi napanood nila sa TV na pag back to normal ano naman, kaya talagang may klase na kinabukasan, may pasok na. Kaya ayun, ang iba maaga din umuwi sa kanila mga kanya-kanyang tahanan pabalik na Maynila. So ganun din po kami, maaga po kami nagising mga 5:30. Yan, nakagayak-gayak na kami, nagkakape, tapos ayun, kunting almusal lang para di magutom sa biyahe. Ayan, kumbaga si Inday namin kasi maaga din nagising yan, nakatulog siya sa bus. Ayan, nakatulog siya. Kasabi ko inaya kasi super lamig din kasi ang aircon na ang bus namin, na malakas pang aircon, kaya nakatulog siya. Naka-jacket naman siya. Kaya sabi ko sige, tulog muna siya kasi sarap ng buhay, patulog muna na sa bus eh. Feel at home siya sa aircon kasi super lakas. Buti na yung kamong aircon, walang amoy. So, kasi pag halimbawa kasi pag mababang ceiling ng mga bus, may kasi may amoy. Ito kasi kumbaga matangkad to eh. Yung bus namin mataas yung ceiling niya, kaya yung aircon hindi ganun katutok na tutok talaga sa bunbunan mo. Unlike sa ibang bus na yung aircon tutok na tutok talaga, ilang dangkal na lang abot na yung ulo mo doon. Kaya ito, pag sasakay kami talaga kung hindi St. Gabriel o kaya sa Ulog bus yung sasakyan namin, kasi yung mga aircon nila doon good condition pa talaga, at saka walang amoy na kumbaga na na mga amoy. Kasi kadalasan kasi yung mga amoy ng aircon yung po yung nagpapa ng timpla ng mga bata, minsan nagsusuka ganun, kasi may mga aircon na yung amoy na parang akala mo may gases ang tagoy, masakit sa ilong po talaga yan. Saka magbabago po ang ng mga bata pang amoy, kaya doon nahihilo sila. So hindi lang sa mga bata, pati rin matatanda. Kasi ako nga minsan nakakaamoy ako ng ganun aircon, parang ayaw ko talaga. Kaya minsan bumababa ako pag-akit ko sa kung ganun yung amoy ng aircon, bumababa ako. Ayan, kaya hanggat maaari hindi kami sasakay ng mababang ceiling ng bus, yung mga medyo talang ng bus. Pinihintay po namin yung bus na medyo talaga, yung medyo malaki. Yan. Kasi yung ibang bus kasi dalawahan lang upuan, kabilaan dalawahan. Maghanap talaga ng bus na tatluhan, tapos kabila dalawahan. So meron naman tatluhan, dalawahan naman sa kabila, pero maliliit po yung mga upuan. Ito kasi malalaki. Kumbaga kahit tatlo kayo nakaupo sa isang hilera, maluwag pa talaga. Yung ibang bus kasi tatlo sa isang hilera, pero yung mga siko nyo halos mapang-abot na talaga, wala na, hindi na makagalaw-galaw. Ayan po. So ayan po, thank you so much po sa long weekend po namin na kumbaga yung pag-uwi namin sa aming tahanan sa Pasinaya, naka-rest po kami, kumbaga na ang mga iniisip namin medyo na refresh, kaya yun lang po talaga yung namin. So ayun, kumbaga
babalik na kami ng Maynila. Ayan po ang ano namin talaga. Wala naman kami talagang kumbaga uuwian kundi na Cavite lang talaga. Before, wala pa kaming tahanan sa Pasinaya, sa Cavite, ay din na masyala kami sa park or may pupuntahan kami sa kamag-aanakan namin. Pero ngayon kasi pag may mga long weekend, isa lang po talaga ang tinatarget namin uwian, kundi yung tahanan namin sa Pasinaya, sa Naik, kasi makapag-relax po kami. Yung mga kumbaga yung environment namin iba, hindi katulad dito sa Maynila kasi na ang daming usok talaga. Mismong kapitbahay namin na nanigarilyo, ang usok-usok, ang sakit sa ilong. Wala silang pakialam kung ano talaga, kulang na lang talaga i-report ko sa barangay dahil nga yung UC nila talaga ang usok papasok dito sa loob. Kaya nainis ako minsan pag ganun mga nananigarilyo talaga. Mayroon naman sana hindi naman ito smoking area na dito sila mananagdiri sa kabilang naman, hindi sa amin kasi sa hallway namin kasi pumapasok yung talaga usok. Ayan, so ayan, happy Halloween po sa inyo. Ayan, ang aabangan naman po natin yung pagdating po ng holiday ni kumbaga yung kay Rizal, yung holiday ni Rizal, at saka Pasko, saka New Year. Itong November 30 naman may holiday tayo. Ayan, kaya yun na lang po ang ano natin talaga, ang hinihintay natin ng mga holidays natin. Kaya thank you talaga, nakapag-relax muna. Ayan. So medyo ano pa talaga ang PTX ngayon. Pagbaba namin sa PTX dyan, and medyo maluwag-luwag pa po talaga. Mabilis na kasi kami nakapasok doon sa terminal ng PTX kasi dati kasi pag nung hapon na kami bandang umuwi, sa entrance pa lang papasok, grabe ng haba ng tao. Kumbaga makikita mo talaga yung dagsa ng tao. Pero ngayon pagbaba namin, hindi ganun ka pa yung talaga yung pasok ng tao sa entrance, maluwag-luwag pa. Ayun, kaya sa mga malalayo dyan, pag halimbawa may pasok kinabukasan, tagahan nyo na lang din umuwi para na hindi kayo ma-traffic, lalo na pag may kasabay kayong baby, yung mga anak ninyo, para hindi ganun ka sa biyahe talaga, hindi ganun ka babad sa biyahe. So kami kasi may baby kami na maliit pa, 9 years old siya, kaya kahit na ganun, inagahan po namin umuwi. Ayan, kasi si Kay naman medyo bilib din ako sa kanya dahil nga nasanay na sa biyahe, never po siya nagsuka-suka. Hindi katulad sa ibang mga bata na talaga naman kahit anong painom mo ng mga Bonamine, talagang pag tinamaan ng sikmura, talagang nasusuka po talaga sila. So ito kay Kay naman, wala akong masabi dito. Ang problema lang ni Kay dito, yung pagdating sa PTX, gusto niya ng milk tea. Ayan, pag nakaamoy siya ng Jollibee, ayan, yan talaga. Yun lang naman niya, pag ganun mga ano niya talaga, yung pinopromote niya sa amin na ganon, bili mo ko, bili nito, ganyan. Yan lang naman ang niya. Yan yung niya, yung mga atake niya sa amin. Bisan yung Komi, yan, pabili siya. Ayun lang, basta na happy lang din naman siya pag halimbawa pag ganon, pag na kami dyan sa PTX na yan. Kasi from PTX to going to UNTAF, so mga 10 to 25 minutes kung halimbawa man. Yan, yun po yung talaga, yung tagal ng biyahe pag hindi na dadaan dun sa may Buendia TAF. Kasi ang iba kasi sa Ross Boulevard, niliko na lang dito sa may
Quirino sa may hospital ng Maynila po ang liko. Kaya mabilis po talaga ang biyahe. Kaya next time, dati kasi ang sinasakyan namin bus, dumadaan pa sa Buendia, liliko doon sa medyong na mga traffic din doon. Ngayon, nakuha namin technique namin, hindi na kami doon sasakay sa bus, naliliko doon talaga sa mismong Buendia, doon sa may LRT. Ang liko ng bus namin, dito na sa sa may Quirino, sa Hospital ng Manila. Ayun yung namin, mabilisan talaga. So ayun, super happy kami sa weekend dahil nakapag-relax po talaga kami. Doon na kami nagsindi ng kandila sa naik para sa mga mahal namin sa buhay na namayapa na hanggang ngayon nasa puso, isipan pa rin namin. Ayan po, andito na kami bababa na kami sa PTEX. Ayan, nakababa na kami sa PTEX. Ayan po, talaga naman ang bilis pa ng biyahe namin. So from Hellsview na Cavite hanggang dito sa PTEX, 45 minutes lang po yung namin biyahe. 45 minutes lang. Kaya super bilis po talaga. Ayan, dito na kami sa loob ng terminal ng PTEX. So hanapin namin papunta naman sa dadaan sa UN. So sa number 9 kasi entrance ng mga bus na papuntang Tungko, Fairview, dumadaan po yun sa UN TAF. Ayun, kasi galing ako nag-CR. Ayan, nandun na sila. So papasok na kami sa number 9 na bus station. Ayan, sa number 9, kasi dyan po yung mga sakay papuntang Fairview, Tungko. Ayan, so sakay na kami. So mabilis ang namin kasi from PTEX to UN talaga 10 to 25 minutes lang ang biyahe. So sasakay na kami ng bus. So ayan po yung sinasakyan namin. Yung Palmera pala hindi na dumadaan sa yan. Ayan po mga signage natin. Sasakay na kami. Tara na, sakay na tayo. So mabilis lang kami nakauwi. Ayan, dito sa bus. And thank you so much, Lord, sa mahabang paglalakbay namin. Thank you so much, and God bless po sa lahat po ng aking mga subscribers po. Thank you so much po sa mga Facebook follower ko po. Thank you din po sa lahat, and God bless you all po, and bye po. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit.